Alam niyo mga kababayan, tayo dito sa PH Update, alam na mga kasama natin dito na okay lang naman kung imbestigahan si Loren Legarda, imbestigahan itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero nakukornian lang ho tayo pagka mauna pang makulong itong mga individual na to kaysa kay Martin Romualdez. Anak ng tokwa, ano pa bang ebidensya ang iyong hinahanap? Yung mga Brave 18 nagsalita na. Nawawala ang pera. Sinabi nila, diniliver nila dito kay Martin Romualdez. Sino ba si Martin Romualdez? Dating speaker. Sino sinasabi nila nagpadala ng pera? Dating appropriation chairperson. Ba't nagtatago si Romualdez? Yan ang problema ho natin dito mga kababayan. Kaya naman, dito sa video na to, tatalagayin itong si Senator Alan Peter Cayetano, yung naging press con kahapon, itong si Bonjing Remulla. Pambihira naman, mauuna pang makukulong. Itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Loren Legarda kaysa kay Martin Romualdez. Saan ang hustisya? Yun eh. Hinahanap ng sambayan ng Pilipino at mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho natin makagilap. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa live na yan, dyan sa video na yan, itong si Senator Cayetano, panoorin nyo ho muna ito. Anong kaibahan ni nitong si Marcos Jr. At nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, pagbisita sa ospital ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Marcos Jr. Dito kasi makikita nyo sa body language, sa kung paano tignan nitong si Marcos Jr., itong ating mga kababayan na nasa ospital. Diba? Nakikita nyo ho? Nasaan ho yung kamay niya? Nasaan ho yung kamay niya? Kamay pa lang ho niya, makikita na natin na mayroong problema itong mama na to. Call mo eh. Oh. Hindi man lamang makapasok-pasok. Ayun oh. Si Marcos Jr. ho yan ha. Bakit? Bakit na hindi mo man lamang kamayan? Akala ko bang people's president ka? Oh. Yung kamay ho niya para nandidire, nasa likod ng nasa likod. Hindi man ganito. Hindi man kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Wala, nandito ho ang gobyerno nyo. Walang ganoon eh. Bakit di mo kamayan? Pakita ko sa inyo yung mukha nung nandidiring presidente sa mga kababayan nating may sakit. Kasalanan mo naman yan eh. Di ba? Wala naman dapat tayo dito sa ganito sitwasyon kung yung pera sa PhilHealth di nyo kinuha. Pinampagawa nga pala ng kalsada. Discharge na po siya. Ang bill po niya, sir, 0. Pambihirang presidente to. Partida ha. Paano na lang pagka hindi pa siya people's president niyan? Sa lagay na yan, people's president pa siya. Ang name po niya si Aaron Juan. So, alis na. Tatay Digong, parehong bata, parehong mga ospital. Ito si Tatay Digong. Tanggalin lang natin ng konting music, masyadong malakas si Freddy. Si Tatay Digong, hinahalikan ho niya. Miss ka na namin, Tatay Diggs. Uwi ka na. Yan yung presidente na hindi nandidire sa mga may sakit. Bakit siya naka-face mask? Hindi sa para sa protection niya. mga Messi ho yung mga yan, mga may cancer. No, hindi ho sa protection niya para hindi siya mahawa. Hindi. Protection ng mga hinahalikan niya para hindi sila mahawa ni Pangulong. Kasi hindi mo alam kung ano yung dala mong dumi galing sa labas tapos hahalikan mo sila di ba? Hindi yan dahil sa pandidire ha. Baka sabihin si Marcos di naka-face mask, si Duterte naka-face mask. SOP yan ha, sa mga hindi nakakaalam. Pag kayo bibisita sa mga kasi ang tawagin yan kung di tayo nagkakamali, immunocompromise. Diba? Hindi sila pwedeng dapuan ng sakit dahil nga malala yung kanilang karamdaman. Ha? Yung mga talyanista at Shaymada, tabi-tabi kayo dyan. Alam ko naman ang gagawin nyo, papalipitin nyo na naman yan.
Yan ang aming presidente. Yan ang aming pinuno pagdating sa politika dito sa Pilipinas. Kaya kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi matabihan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa serbisyo at pagmamahal sa ating mga kababayan. Ni kartiting, malayo ka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasabihin, si Duterte naka-face mask, si Marcos Jr. di man naka-face mask. Ang bihira, umalis kayo dito, wala kayong alam. Ang mga walang bitaw. Hindi yan protection ni Tatay Digong, protection niya ng mga bata. Yung mga yan, immunocompromised yan. Halik, haplos, di ba? Yung puso talaga ni Tatay Digong nasa mga kabataan, no? Yan ang pinipilit niyang iligtas sa kamay, sa kamandag ng mga droga, pinagbabawal na droga. Miss ka na namin, Tatay Diggs. Uwi ka na. Alam kasi ni Tatay Digong na alam niya yung sakit na pinagdadaanan nitong mga bata na to. Hindi biro. May taning na ang kanilang mga buhay. Yun ang kung narinig na natin yan, talumpati ni Tatay Digong kaunay dyan sa mga kabataan. Ayan, palakpakan muna natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Habang si dating Pangulo, ganito, si Marcos Jr., entrada pa lang, yung kamay nasa likod. Yan si Marcos Jr., ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin. Pero si Tatay Digong, consistent siya from day one na pagiging presidente niya. Kahit sa ang hospital siya, nagbe-birthday siya sa hospital. Nagbe-birthday siya sa hospital. Nagbe-birthday siya sa mga batang merong sakit na cancer. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin. Tradisyon na yan sa birthday ni Tatay Digong. Hindi para sa PR, hindi para sa publicity stunt, pagbibida-bida, hindi. Maging nung pribadong individual na siya, pag nagbe-birthday siya, diyan sa mga hospital, sa mga kabataan siya nagbe-birthday. Kaya, miss ka na namin, Tatay Diggs. Palapakan na si Tatay Diggs. Paki-comment sa baba, we miss you, President Rodrigo Duterte. Dito na tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Good. Family problems, relationships, lalong-lalo po pagka meron may sakit, ang taas ng presyo ng kuryente ngayon, so kung panahon magbayad ng bill, end of the month, start of the month, so nakuha yung sweldo pero hindi pa nabibilang, ubos na. Challenges cannot be underestimated. You know what? One thing I learned, kasi nag-start ako bilang konsehal before becoming congressman, senator, speaker, secretary of foreign affairs, and Senate president. Bilang mga konsehal, ang kaibahan kasi, walang problemang maliit. Diba? So, for example, minsan pag nasa Senate ka, parang may hingi sa'yo ng tulong for tuition. O kaya meron siyang may sakit na kulang yung pang-opera o kulang sa gamot. It's always important, pero minsan may tendency yung ibang, let's say, senators to say na, total, ako nagpasa ng PhilHealth bill o kaya naglagay ako ng napakalaking pondo sa DOH, so hindi ko man matulungan ng husto yung isang may sakit, natulungan ko naman kayong lahat, di ba? Or minsan pag speaker ka, napakalaking pondo, napakaraming batas na naayos mo. Pero yun nga, pag ikaw ay kagawad, konsehal, barangay captain, even mayors of municipalities na konti yung pondo, walang maliit o malaking problema di ba? So for example, yung isang nasa burol na hindi mailibing yung kanyang kamag-anak, for him or her, that is the biggest problem in the world, di ba? Kung nanay mo o asawa mo kailangan ng chemotherapy at kulang, hindi mo naman iintindihan yung pondo ng PhilHealth o yung kalagayan ng healthcare sa buong Pilipinas. Ang pinaka-importante sa iyo, yung paano mapagamot yung kamag-anak mong may sakit, di ba? So, yun po ang isang benefit ng nakapag-local at nakapag-national. Mababalance mo na yes, the higher your position, the more you can do, but the more na nasa grassroots ka, the more na alam mo na every single problem is a big problem.
So the question is, whose job is it? So let me go back in time. Alam nyo po, nung dumami yung Christian sa period po ng Rome, di ba sa Rome, Roman Empire, they took care, of course, of the officials. Di ba? Yung mga nobles nila, yung si Caesar, mga senators nila, and isang inaalaga nila, mga sundalo nila. Kasi syempre, as they conquer other places, then they plunder it. Ibig sabihin, kinukuha yung mga kayamanan. May reward yung mga yan, whether lupain, or whether babayaran sila or share of yung mga na-plunder nila. In modern times, parang lahat inaasa natin sa gobyerno, lalo sa socialist government, di ba? Sa capitalist governments, democracy, halos parang socialism na rin minsan na free education, health, yung mga kalye, etc. Pero may halo, di ba? For example, sa atin, yung mga pinaka-convenient natin na highways, panay toll road, may bayad din. Unlike, for example, sa US, kaya nga freeway, dahil libre siya, di ba? NJ Alamia, labanan mo sila, Senator, kahit ikaw lang mag-isa. NJ, thank you po sa iyong paalala. Sinabi din sa akin ni Bishop Bam, kung tawagin po namin, si Bishop Oriel, pinaalala niya sa akin na kung may mission sa'yo si Lord, kahit mag-isa lumaban. So pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po ang ating bansa, we will continue to advocate, we'll continue to, basta ang prayer ko, ilagay ako ni Lord kung saan niya gusto at gawin ko yung gusto niya. Siguro I'll take this opportunity to thank all of you who's not only, yung iba giving me the benefit of the doubt, yung iba full faith and confidence, and let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot, at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc. Dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation. Minsan kasi hulugan din yung mga allegation. But that's not our topic today. June Bauto from Kuwait, Danilo Leharde, watching from Paris, France. Yan, sa Paris pa siya. God bless you guys. No? Yun ang gusto ko po pag medyo hapon at late at night, ang ating mga kababayan abroad nakakasabay din. Gilbert Ubana, salute pabalik sa iyo, Gilbert. So, guys, itutuloy po natin ang ating advocacy. As I told you, medyo pinapayuhan ako na medyo mas statesman, medyo mas may grace and love. Pinapaalala sa akin parati ng mga Christian leaders, hate the sin but love the sinner. Sabi ko nga, di ba, hate the sin, love the sinner, pero buwagin ang sindikato. Yan. Kasi maraming sindikato talaga eh. So, I was saying, guys, whether you talk about education, whether you talk about feeding programs, whether you talk about health, mga ospital, mga clinic, Tito Leroy Tan, God bless you. Thank you for your love, Tito Leroy. At parating yung pagpapaalala mo sa akin na huwag magkasakit at ano yung mga home remedy pagka nagkakasakit o yung mga preventive, katulad sabi ni Tito Leroy, yung honey nakakalaban daw ng bakterya sa throat para whether it's madalas ka magka-sore throat o acid, mag-honey daw. Thank you for that, Tito Leroy. Usay Kuwiko, God bless you. Bal Mercida, hello, gabayan kayo ng Panginoon. Kailangan po talaga. But remember guys, don't only pray for the leaders, business leaders, religious leaders, community leaders, leaders sa education, sa country na you like. Pati yung hindi nyo gusto, lalo nyo pag-pray. Kasi nga, dapat itama ni Lord tayong lahat, di ba? Pag hindi tinama ni Lord lahat ng leaders natin, tatamaan na tatamaan tayong lahat. Michelle Boward from Hawaii. Yan. Jess Saldua, good afternoon sa iyo. Blessings from Hong Kong, Sheila Labutan, God bless you. Dagdag tapang, laban lang po, Marlon Inco. Thank you, thank you. Minsan kasi may nagsasabi sa akin, bawas-bawasan ng tapang, meron yung iba. Lahat naman sinasabi laban. Yung iba naman, dagdagan yung tapang.
So, let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban-laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract. Nako, Sean Alan, baka itong si Ping Lacson mga tugyan sa mga sinasabi mo na yan ha, kasi kung meron kang hawak dito sa mama na to at hindi mo pa ilalabas ngayon dahil nga selective justice tayo, malaking problema yan. Talagang ipaprojecting ka ng ano na yan, ng Ping Lacson na yan. Pero naniniwala ako, yung puso at prinsipyo at paninindigan nitong si Senator Alan nasa tamang lugar ngayong mga panahon na to. By the way, sa mga hindi pa nabalitaan ito, breaking news. Kailangan itong malaman ng sangkalupaan. Kailangan nyo ho itong kailangan nyo itong update na to. Ito na, ang pinakaabangan ng lahat. Si Garjola, naku, palakpakan. Palakpakan. Isang palakpakan pa dyan. Ito na, yung pinakaabangan ng ating sangkalupaan. Ito. Ombudsman to file over 20 malversation case against Garjola. Pinalakpa. Anak ng tama. Kay Loren Legarda, plunder. Kay Rodante Marcoleta, campaign donation, plunder. Ano pangalan ito? Kay Mike Defensor, nagbigay lang sa election, plunder. Tapos, ito isa sa mga kaibigan ni Martin Romualdez na si Garjola na di umano napakaraming project niyan. Napakarami daw di umanong goals, tawag dito, insertion, tawag dito, mga project. Kasi kay Kong Lian di umano. Tapos sa kanya malversation lang. Palakpakan natin si Boying Remulla. Sabi, hindi lang selective justice. Budol-budol justice pa. Ombudsman Crispy Remulla said, his office will file more than 20 counts of malversation. Ba't hindi plunder? 20 counts na yan Magkano ba yan? 20 counts, tagi 1 milyon. Hindi umabot ng 50 billion. For preliminary investigation against Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Di budol-budol justice. Akala ko pa naman may hugot na. Wala pala. Akala ko pa naman pala may baon na. Hugot pala. Anak ng tokwa. Di ba? Ito ba? Ayusin natin kung anong kalaban. Ang kalaban, poverty. Kalaban, kahirapan. Kalaban, mataas na presyo. Kalaban din ay ang corruption. At pag sinabi natin corruption, hindi lang yung tao, pe yung sistema. So guys, whose job is it? So nung Roman times, nung nagkaroon ng Christian community, so pasintabi sa akin mga kapatid dito from the different religions, I just want to talk a little bit about the Christian community during the Roman Empire. Sila nag-start nung radical love at yung pagkakaroon ng mini schools, pagkakaroon ng ospital, pagkakaroon ng mga doktor na libre. So nung ancient times, hindi po gobyerno ang may trabaho sa yung ibang social service. Yung public works, at nung public works nung una ay very basic. For example, sanitation, di ba? Yung maraming nagkakasakit sa Industrial Revolution. So, panahon man ng Romans or nung sa kanina may taga-Paris, yung mga taga-UK dyan, di ba? Nung nagkaroon dyan ng industrialization, maraming sakit. Bakit? Kasi nga walang mga drainage, walang sewerage. Tapos yung dumi, whether dumi ng tao o yung mga waste, lalo nung nagka-factories, kung saan-saan lang tinatapon. So when I say public works, pati tubig.
Di ba? Dati kaya nga tabi ng river parate. That's why the richest civilizations, for example, Egypt sa tabi ng Nile River, di ba? Nile River, oh. Ang hanggang ngayon, whether Thailand o Vietnam, dahil sa rivers nila, yung agriculture, whether it's rice or whether nga yung delivery or transportation ng mga goods, di ba? But nung mga panahon na yon, Rod Oriesa, thank you. 3 a.m. sa California, pero nanonood na nakikita mo kami at nanonood ka. I'm sorry if I woke you up and I hope worth it yung ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko lang kasi emphasize is that while it is the duty and responsibility of government to provide for our people, sabi sa Bible, prevent evil and to do good, di ba? So dapat kabutihan ang ginagawa ng gobyerno, then prevent evil. So when say prevent evil, kasama dyan ang peace and order, kasama dyan yung halimbawa yung pinagbabawal na gamot, kasama dyan yung halimbawa protection of property, yung hindi ka nakawan, di ba? So promoting good, kasama dyan yung tamang edukasyon. But nung araw, trabaho po ng bawat tao yon. So, nung araw, yung church, hindi naman building yon, more of a community, especially nung hindi pa Holy Roman Empire na kung saan hinuhuli pa yung mga Christians, patago yung churches nila, pero they're practicing radical love by sharing yung pera nila, then building communities, tapos yung mga doktor, paggagamot. So, my point is, if you ask, kanino bang responsibilidad na palakihin yung mga anak na responsible citizens? Huwag maging bastos. Huwag maging violent sa school. Huwag magnakaw. Primarily, the parents, the family. Pero trabaho din po ng church yon. Trabaho din po ng imam yon. Trabaho din po ng pastor. Trabaho din po ng ministro. Trabaho din po ng pari yon. Trabaho din po ng school yon. Di ba? Kaya nga pinapapasok sa school para turuan ng tama. Pero syempre, kung half day yung school, 60, 70, 80 yung classroom, hindi naman mababantayan ng teacher lahat ng mga estudyante. So, karamihan ngayon, barkada at saka social media. At sa social media, hindi natin nababantayan lahat. Marami din pong mga masasamang tinuturo. Marivic Yasui, did I say it correct? From Japan. So, pag may nakita kang beautiful na tao or beautiful woman sa Japan sa afternoon, anong sasabihin mo? Magandang hapon. Ayan. So, magandang hapon sa inyo dyan sa Japan. So guys, I wanted to emphasize in our short kamustahan today is that while government, so like SONA kontra SONA, I think we all understand the problem. So for example, presyo ng kuryente, hindi naman kaya ng individual yan. But syempre, kung may extra ka, yung kapitbahay mo wala, pwede mong pautangin or tulungan. Pero for example, sa pagbabantay ng anak, may kapitbahay ka, hirap din siyang turuan yung anak niya, let's say sa math. Pero ikaw magaling ka sa math, pwede ka mag-volunteer, di ba? Ang health center niyo walang gamot, may extra ka, pwede ka rin mag-share. So what I wanted to forward here today is that I really hope hindi sumama yung ekonomiya at hindi po maging mas taghirap going to our last quarter, October, November, December. Usually po, ang Pasko, yan po ang time ng hindi lang giving, but yan po ang time na talaga ang Pinoy kasama ang kanyang pamilya. But syempre, pag mahirap yung ekonomiya, doble, triple po ang hirap ng ating mga kababayan during this time. So, if we start changing our culture and mindset, for example po sa US, talagang kultura mag-tip. So pinag-uusapan namin to lately kasi one benefit of yung ganito na medyo araw-araw may pagsubok. Either nagla-lunch or dinner kami ni Lani kasama at saka iba naming ka-close, whether sa bahay yan or whether kung saan-saan, but mas nakakapag-fellowship at magkasama. So binabanggit ko sa kanila. Importante yan. Jolan Rosario from United Arab Emirates. So, kamusta na po kayo dyan? Kamusta po mga taga-Israel, taga-UAE, Qatar, Bahrain? Alam ko, marami din tayong Pinoy sa Iraq. Let's continue praying for them. Dodi Beards more.
Parang ako more beard. Dodi, thank you very much. So guys, mabalik ako doon sa pinag-uusapan natin. Minsan mas gusto ko ganitong format kasi nakikita ko comments nyo at nakakamusta ko kayo. Irene, God bless you more. Seth Camara, I love the quote. Hate the sin but love the sinners. Yes, kasi di ba Irene, lahat naman tayo work in progress. So, iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto niyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maaari ngayong hindi. Pero may Hindi lang gustong-gusto, mahal na mahal natin dati, di ba? Dahil sa paninindigan, prinsipyo at pinapakita niya. Pero ngayon, hindi na eh. Iba ho kasi. At saka ngayon, kitang-kita mo yung mga politiko na sariling interest lang nila ang tinutulak nila dito sa administrasyon na to. Kaya, sorry na lang kay Senator Ping Lacson, no? Itinapo niya yung kanyang napakalaking political capital para lamang ipagtanggol ang kakurakutan na nangyayari dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Literal na pinagtatanggol ho niya. Kahit sabihin pa niyang hindi. Pinagtatanggol ni Ping Lacson yung kalokohan na nangyayari dito sa administrasyon na ito. Mantakin nyo. Nasa iyo ang Blue Ribbon Committee. Dinribble-dribble mo. Pambihira ka. Mag-iimbestiga, magre-resign, magpapaligaw, babalik sa pagiging chairmanship, darating yung Master Sergeant Orly Gutesa, tinira ng tinira, pati notaryo. Anak ng tawa, yung mga may kasong forgery sa impeachment trial ni VP Sara, yung mga may kinakaharap na kaso, okay lang. Kaya Master Sergeant Orly Gutesa, notaryo lang. Binabo yung reputasyon ng mama. Saan ba naman kayo nakakita? Idol talaga si Ping Lacson dati, pero ngayon, sorry to say, yung paghanga natin, wala na ho. Kasi yung political capital niya ay talagang binuhos niya sa mga adik sa Malacanang. Adik, ba't natin lagi PH, ba't mo naman lagi sinasabing adik? Anong katibayan mo? Sinabi ng kapatid hindi naman ako nagsabi noon. O sige na, hindi na nga adik. Bangag na lang. Sa parate, baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance, di ba? So gusto na natin let's ulit. not give up on people because God did not give up. Ewan ko lang, Shena, kasi tayo dito sa PH Update, medyo hindi na tayo masyado diyan sa mga ganyang galawan, di ba? Mahirap yan, mahirap. Sa totoo lang. Yung nakita nyo na yung Caracas, nakita mo na dami nahihirapan. Dahil magbabago ang timpla ng politika, magbabago din yung pasway-sway ka. Yung mga sinusuportahang politiko o mga opisyal ng pamahalaan, yung mga kagaya mo, Sen. Di ba? Kahit ano maging timpla ng politika, doon ka para sa sambayan ng Pilipino. Kaya ako, sa susunod na eleksyon, isa sa mga ikakampanya ko yan. Up on us, di ba? Jen Nessa, watching from Italy ba yan? Flag ng Italy. Laban, thank you, Lee. Yan. Mayo, nice. Laban Sen, thank you. So guys, yung responsibility natin, hindi lang sa sarili at pamilya, hindi lang sa loved one, nandun din sa ating community. So if we help each other, government can help those who cannot help themselves. For example po, sa palengke, marami po sa palengke, actually even sa pila ng tricycle or anywhere we go, 5-6 talagang inuutangan. And again sa mga nagpa 5-6 naman, I'm not saying per se masama ang ginagawa kasi negosyo din yan. At may mga hindi nagbabayad din, so kailangan maganda din ang tubo. Doon po sa hindi familiar, ang 5-6 po, pautang ka ng 5-6 ang balik sa'yo, so more than 20% kasi, so halimbawa po, papautang ako 5,000 pesos sa palengke, babayaran ako ng 200 a day. So at the end of the month, 6,000 na yan. So can you imagine, if you have 500,000 in January, by February, if you have 500,000 na napautang, meaning 5,000 na napautang sa 100 people in January, February, 600,000 na, kumita ka na ng 100,000. O, yung 600,000 mo, 20% nun, 120,000, 720,000 na pera mo sa March. Give or take, kasi yung iba hindi nagbabayad kasi hirap din. But ang point ko,
Kung ikaw ay may-ari ng palengke o ikaw ay isa sa tenant din na hindi nangungutang pero maganda takbo ng negosyo mo, yung mapautang mo at less interest. Or for example, siguro shout out ko si Doc Alvin Ang, no? Sila nung asawa niya, may ano po sila, it's not a panata, it's a commitment na they will continue to help people in financial literacy, no? So, ang target nila mag-asawa para both yung lalaki at babae ay nakakaintindi. So, for example, meron kang gift ng financial literacy, may co-op or wala pang co-op yung palengke o kaya talipapa. Let's say may sa kalye nyo, may 10, may kalenderya, may barberya, may parlor, may bentahan ng bigas. O, kakasabi ko lang, kalenderya, Karkar, Cebu, napakasarap dyan, ang chicharon at saka ng lechon. Yung, yung chicharon bagong luto na may taba, tapos napakalutong, tapos in front of you pa, di ba? So, shout out sa mga taga-Karkar. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kinahanglan akong adto dyan sa inyo. Soon. Sana po magka-time kami. From Qatar, Jason. So, assalamualaikum lahat ng ating kapatid na Muslim. So guys, when we say whose job it is, huwag tayong magturo kaagad na trabaho ng mayor yan, trabaho ng presidente, trabaho ng gobyerno yan, trabaho ng pari yan. I-include din natin ating sarili. Kasi the more na we think as a community, as a bigger family, more na makakaligtas tayo o makakaraos tayo sa mga problem areas at the more magde-develop tayo. Maybe I can shout out and take a page out of the Filipino-Chinese associations. So, halimbawa, bago ka sa Filipino-Chinese Association, let's say, nagbebenta ka ng tubig. So, lahat ng may restaurant doon, kung pareho din lang ang price ng tubig mo, sa'yo na kukunin para makatulong. O kaya, pag member ka na, at let's say, hindi ka ganun ka well-off, pero may anak kang magaling, baka scholar nila. So, yung sense of community, yung tribalism itself, minsan masama, na parang my tribe versus your tribe. But yung sense of community sa isang tribe, maganda po yun. So, yun ang aking konting sharing at contribution sa inyo ngayong hapon, going to Sunday na nag-iisip. Thank you po sa lahat ng nagbabanggit sa Taguig. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, to the best of my knowledge. But thank you sa lahat ng encouragement. Lori Ann Alcazaren, Zara Punsalan, Rosemary Diwa, God bless you too. So guys, when we are asked, whose job is it? Anong biblical principle doon? Sabi po sa Bible, love God with all your heart, with all your strength, with all your mind, above everything and everyone. But may kasunod, love others as you love yourself. So question, kung gutom ka, will you feed yourself? Kung may sakit ka, will you bring yourself to the doctor? Kung sinabi ng doktor may kailangang gamutin, will you spend for yourself na paggagamot? Or mga simpleng salita lang ho yan, pero ika nga may kurot yan kung talagang bilang mga ordinaryong Pilipino, nanamnamin natin. No? Hindi mo kailangan maging ika nga kagaya ng pananampalataya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Yun na lang kumbaga kung yung isa pa sa mga golden rule, di ba? Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo. Ganun lang naman ho kasimple yun. Yung mga sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi ho natin narinig na lumabas sa bunganga ng ibang mga politiko ito. Kaya tayo natutuwa, yung mga sinusuportahan natin politiko, bago mag-umpisa, ika nga talagang yung pagpaparangal sa Diyos, di ba? Yung, hindi paninira ka agad. Hindi kagaya ni Ping Lacson. Entrada pa lang, di ba? Paninira na kagad Kaya piliin nyo lang ho kung sino yung pinapakinggan nyo ngayong mga panahon ito. Yun lang. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.